Parang kinontradict ko yung gusto kong gawin sa Alpas noon na when they go right, you go left eh. Ito yung buhay. Di mo kailangan maging masyadong hard sa sarili mo kasi palaging may bukas. Kapag natutunan mo nang mahalin yung sarili mo, mas kaya mo magmahal doble, triple o times 10 ng pagmamahal mo sa ibang tao. Love yourself enough to the point yung love na yun, mag-overflow yun sa'yo. Pwede mo na siya i-share. Mic check. Mic check. This is Avenue. This is Avenue, a space for me and you. Welcome to Avenue, a space for me and you. And since matagal tayong hindi nakapag-record ng episodes, it's been a month, I think. Parang a month. Gusto ko after nung month na hindi ako nakapag-record ng episode, gusto ko mabigat. Gusto ko bigatan yung mismong susunod na episode, no? And kung nakikita nyo naman, I'm not alone in this episode. And maybe some of my friends kilala rin kung sinong kasama ko dito ngayon. Pero I'm really proud to present sa inyo. Sabi ko nga, gusto ko ng mabigat na guest, ng bigating guest para sa episode 4 ng Avenue. And he's here to provide value para sa inyong lahat. He's here to provide motivation and inspiration para sa inyong lahat. And papatagalin ko pa ba pagpapakilala dito sa taong to? Anak ng tinapang tao to. Pero I'm really proud talaga to present sa inyo. Here is Kevin Troy. Kevin Troy Fulgencio. Antindi naman nung introduction mo, pare. Kasi lalim naman, nakaka-pressure Legit. Sobrang inaabangan ko tong araw na to na may invite kita dito sa podcast na to, lintik na podcast na to. Nung nag-post ako na magsisimula ako ng podcast, ito yung pinakaunang nag-comment. Sabi niya, tara. Okay. Okay, let's go. Bilis kausap, no? Bilis lang kausap. And hayaan na kitang ipakilala yung sarili mo, no? Para naman sa audience natin. Kasi ikaw naman nakakaalam niyan. Go ahead. Kevin Troy Fulgencio, mga kaibigan. Notorious gangsta. Biro lang. Pero ayan, kami ngayon, 22 years old, nagne-negosyo, nag-aaral. Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Yun lang. Simpleng buhay lang meron. Tapos, naghahabol lang ng saya sa araw-araw, pare. Ganda nun ha. Naghahabol lang ng saya sa araw-araw. Which a lot of us kinakalimutan na ganun. Totoo yan. Pero, eto, simulan na agad natin. Kasi I want to dive. Feeling ko marami pa tayong pag-uusapan. Ilang taon tayong hindi nagkita. 4 years? Mula 2020, di na kita nakita ba? Kasi by the way, just the background, no, si Troy po, ano ba tayo dati? Student council kami dati. Student council kami dati. Magkasama kami sa student council. Grade 12 batch representative ako, ikaw. PRO, Public Relations Officer. Ayan, Public Relations Officer. Basically, magkasama kami doon sa student council and doon kami naging close talaga. And doon lang ba o sa mga inom? Ako yung tipong estudyante na hindi naman gusto ng karamihan. Para nakachamba lang ako makasama sa kanila. Sila yung mga talaga, yung mga matatalino, yung mga talagang ang hirap abutin. Naki-join lang ako, pare. Hindi, pero I think, feeling ko mag-iiba naman yung tingin sa'yo. Baka mamaya masyado mo dina-downgrade yung sarili mo. Pero that time, nung nakilala ko talaga si Kevin Troy, I see something na, shit, kakaiba tong taong to. Parang may tinatagong halimaw. May tinatago tong halimaw. That time, talaga, parang narealize ko sa sarili ko, pwede kang gawing role image na someone who can inspire. And kaya I'm very thankful talaga na na-invite ko si Troy dito sa podcast na to. Basically, simulan na natin. And I just want to ask Kevin Troy, before all na this na meron ka ngayon, sabi mo nga nagne-negosyo ko ngayon, di ba? Nagne-negosyo. Ano ba yung negosyo mo? Meron akong dito sa Antipolo, coffee shop, Alpas Bistro and Cafe. Yan, started out 2021 yung coffee shop ko.
Tapos ngayon, nagsaserve kami, Filipino comfort food. Hindi ako chef. Hindi ako ano. Rest time ako nung senior high school. Nag-film student ako. Nag-drop ako. Nagnegosyo na. Ayan, tuloy-tuloy na yun. Okay. What a story. Ang bilis lang. Bilis, di ba? Bilis, yun na yun. Hindi, pero ano, Go, nag-start go. naman ako niyan. Para lang may background siguro yung mga tao. Go. Sa karakter ko nun, pare, yun nga, kilala kasi akong notorious nun. Hindi ako gusto nung section nila. Hindi ako gusto nung ano nila, nung strand nila, pare. Kasi ako talaga yung hindi mo gugustuhin kasama. Kasi athlete, pare, tas walang kwenta, puro inom, ganun. Tapos, ayun, sa mga nasasabi ko nga sa previous na mga kumakausap sa akin, nag-start lang yung pagnenegosyo ko pre sa inggit eh. Bakit? Bakit inggit? Kasi pinaka first na business na stinart ko was yung clothing, yung Alpas clothing ko. Meron akong friend pare, meron siyang clothing eh. Tapos nainggit ako kasi parang, bakit nun to may pera, bumibenta 500 sa t-shirt. Tapos ano ako nun eh, sobrang curious ko. Tinanong ko siya, sabi ko ganun, sabi ko, pare, paano ba yan? Parang gusto kong gayahin, ganyan. Pero offensive pala sa negosyante yun, hindi mo pala dapat tinatanong yung supplier niya, yung ano niya. So, hindi niya binigay sa akin talaga. So, ayun, eventually, kinopya ko pa rin, nagnegosyo pa rin ako ng damit. Ibang supplier naman. Ibang supplier naman. Ibang supplier Nabuhay na yung Alplas clothing ganun. Tas yung Anong year to? Anong year tong 2020. Senior high pa ako niyan. Yung unang release ko bago mag-pandemic. Okay. Yung January noon, yung ano na yun. So yung Alpas, ibig sabihin kasi niya ano to break free. Parang kumawala ka sa kung ano yung kinasanayan ng maraming tao. When they go right, you go left. Parang gano'n. Ganda nun. Huwag kang sasabay sa mga kupal na yan. Humiwalay Maging kupal ka rin. Hindi, parang be unique on your own self. Magkaroon ka ng sarili mong landas na tinatako. Huwag kang gaya-gaya. Pero galing sa gaya yung ano. Diba? Pero usually ganun rin naman talaga nag-i-start halos lahat. Kasi for example, para sa akin, music industry, anak ng tinapa. Nakita ko sila Zac Tabudlo eh. Sila Rob Daniel, ang galing nila eh. Parang gusto kong ganun rin ako. Diba? Usually nagsisimula naman talaga tayo sa inggit eh. Pero balik tayo sa'yo. Nag-start ka na dun sa t-shirt, Alpas t-shirt. What's next? What was next for that? After nung shirts ko, pumatak ang pandemic. Nasarado yung business ng parents ko. Hindi naman kami pumipera. So, ang pinaka nagbumuhay nung grit sa akin, pare, nagtinda kami ng mais. Mais. Anong year to? Pandemic pa rin? 2020, yung unang lapag ng pandemic. COVID-19, unang sara niyan. Siyempre, hindi kasi pwedeng isara yung food industry eh. Kasi necessity yan eh. yun. So may truck kami, mahango kami ng mais sa Teresa. Dinadala namin sa Antipolo. Toneto na ladang mais pare. Ilang libong kilo yun. Tapos dinideliver ko yan pa 200 kilos. Dadaling ko sa mga bumibili bahay-bahay. 50 kilos, 20 kilos, 5, 10. So, yung pagod ko nun pre, yun yung parang nag-start sa akin. Parang gustong-gusto ko tong ginagawa ko na nakakapagod pero at least nakakapag-provide kami. Oo. At least Fulfilling rin. dun sa nangyayari na COVID, nakakapag-provide kami ng kahit pa paano makakain namin sa araw-araw. Tapos ayun, after, may nag-offer sa akin mag-coffee shop na, mga friends ko noon, nabuhay yung Alpas Bistro and Cafe. Paano yun? Paano in-offer sa'yo na mag-coffee shop? How did that happen? Unang-una kasi, hindi ako nagkakape. Oh, okay. Hindi ako nagkakape. Acidic What a ako turnout ah. Hindi ako nagkakape. So, kahit naman kami noon, giinom kami pero acidic ako. Pulutan marshmallows. So, umiinom ka, may dala-dalang gamot, ganun. So, itong mga friends ko noon, sabi nila, Troy, nauuso yung coffee. Sabi niya, noon, dahil may konting pera ako, nag-ano ako ng mga parts ng motor noon eh. Titinda ako ng, konti lang naman, hindi talaga full-blown negosyo yun. Parang very minor. Racket lang. Siya. So, parang inano ko sa kanya, sige, tanggapin natin ate, sabi ko. Negosyo tayo ng coffee. Gusto nila, take out coffee. Dinideliver kasi necessity daw coffee eh. So, pandemic pa rin to? Pandemic pa rin. Okay. 2021. Yan. Okay. Start yan, September 2021. Tapos nag-start nga kami noon sa sa parking ko.
sa bahay, sa parking. Dinideliver namin hanggang sa lumaki siya ng lumaki. So sabi ko, nung October, parang di ko na kaya tong ganito kasi ang laki na sayang. So ginagrab ko na yung opportunity. Dinala namin ngayon sa Tanay, sa Marilaki. Tapos doon kami nagtinda ng coffee. Paano yun? Just want a background lang rin naman. Paano mo napalaki yung ganong klase ng negosyo na coffee on the go siya eh? Parang i-deliver mo lang pag may order, i-deliver mo lang. Paano mo napalaki yun? Tao lang, pre. Talagang pagandahan lang ng pangalan sa tao. Tsaka, sa coffee naman, hindi pa choosy tao noon sa kape. Parang kahit anong inumin nila, okay lang eh. So, ayun, nagtitinda kami ng kape. Sineshare lang namin sa Facebook lang, Instagram. Wala pang TikTok masyado noon. Di pa sobrang sikat yung TikTok. Yung TikTok pang sayaw-sayaw lang noon eh. Mga ano lang noon eh. So, kami, push lang sa Facebook. Kinagat ng tao. Distribute kami, deliver kami. Kahit umuulan, deliver. Ako delivery boy. Kasi di ako nagkakape eh. So, Sino gumagawa? yung mga business partners ko nun. 4 kami okay. nun. Nag-start, mga kaibigan ko nun. Okay. 4 kami. So sila tagagawa, ako taga-deliver. So ayun, nagtuloy-tuloy. Nagkaroon kami ng nachos, spam fries. Lumawak yung menu nyo. Lumawak na ng kaunti. Nagkaroon na ng mga foods. Carbonara. Tapos, meron kaming van nun. Nabutan mo yung van namin itim bar. Sinakay ko lahat dun. Dinala ko sa Tanay. Tapos dun kayo nagbenta. Day in, day out. Umaga hanggang gabi nandun ako. Tapos, deliver, hanggang sa November 2, dinala ko na dito sa pwesto na to. Anong year yan? 2021 pa rin? 2021 pa rin. 3 months na growth lang yun. Grabe. Dinala ko na dito. So, nag-started kami, tent lang. Ito dito mismo sa lugar na to. Ito nakikita nila dito. Ito na yung bunga nun. By the way, no, para sa mga hindi pa nakakita ng Alpas Bistro Cafe. Tama ba? Alpas Bistro and Cafe. Ang laki na nito. So, nung kanina pagpunta ko, first time ko kasi pumunta dito, anak ng tinaba, nagulat ako, ang laki. So, nakikita ko sa pictures, ang naalala ko dati ng 2021, may may tent, may upuan, may lamesa. Lifetime table. Hindi ko alam kung saan sila nagluluto, ganun. Pero, wala kami CR. Seryoso ba? Nung dati, walang CR, walang dito? lababo, walang kahit ano, pre. Graba lang yung puhunan namin nun. Tsaka tent na pampatay. yung tent na kinuha pa sa barangay. Ganun. Kulay puting tent. Yung sinilalatag pag November 1. Okay. And after that, nung, for example, nakapagsimula ka na, nag-set up ka ng table, chairs, ng tent, yung tent mong pampatay, paano mo pinalawak yun? Brand positioning yung ginawa namin. What does it mean for you? Yung Kasi brand positioning. yung area na to, pinag-aaralan namin siya, walang restaurant dito. Walang inuman dito, walang coffeean dito. Nasa kabilang side ng Antipolo yun eh. So kami yung nag-start dito. Malapit kami sa Robinson's Place Antipolo. Tinarget ko, pag nagsara yung Robinson's Mall, kami yung buhay pagkatapos. Kayo yung sasalo. Okay. 5 p.m. onwards, open na kami hanggang daling araw, 3 a.m., 4 a.m. Tapos, coffee lang sana nung simula hanggang sa may naghahanap ng alak, naghahanap ng beer, naghahanap ng hard. Pino-provide namin kasi pag may demand, supply mo pare, di ba? Tama naman. So, na-establish namin yung Tambayan Place. Ito yung pupuntahan mo paggabi, paglabas mo ng trabaho, ito yung pupuntahan mo. Kaso nasira kami pre kasi bakit? lumalaki yung community ng Alpas, dumadami yung suporta ng mga tao sa amin. Nakakapag-grow kami, invest ulit kami. Kaso may nag-aaway dito pre. Anong year to? Itong year na to, 2022. Okay, 2022. And then? May nag-aaway dito, may nagsuntukan galasingan pre. Alam mo yung rason ba't sila nagsuntukan. Nagbasagan sila ng bote sa ulo. Ganun. So ako, napasara ako talaga ng City Hall kasi ito, lesson learned, sana huwag nang gawin ng ibang negosyante. Mag-comply kayo. Mag-comply kayo sa LGU nyo kasi talagang kailangan nyo mag-comply kung ano yung dapat nararapat na batas na sinusunod ng isang negosyo. Mag-register kayo sa DTI, mag-register kayo sa SEC. Tapos kayo, business permit, barangay clearance, lahat kunin nyo. Kailangan yun. Kailangan yun. Lesson learned yun. Nakakatawa siyang isipin pero yun kasi hindi ko alam eh. Kasi nga, coming from senior high school na talaga naman. Wala pa talaga. Baguhan sa negosyo. Alam ko, baguhan sa negosyo. So talaga wala akong alam. So, learned it the hard way.
At that time, may nagsuntukan dito, wala pa yon, wala ka pang mga... Permit nun. Hindi uso yung permit nun. Kalalabas ng pandemic. Wala pang kahit anong business permit and other shits, wala. Wala. Okay. Tapos ayun, napasara kami. Nararapat naman yung rason. Oo, Kasi tama lang naman. Operating without proper business permit. So, edi, register kami, dahan-dahan. Almost 2-3 months kaming sarado. So, talaga, hanggang lupa, hanggang hinukay ka pa nung binagsak ka Ganun kalala yung pagkabagsak ko nun. So, 0. Buti na lang, nag-stick sa akin yung mga staff ko noon, mga kaibigan ko. Nag-stay sila sa akin. Hanggang sa nabuo ulit namin siya. Grabe. So, 2021, may nagsuntukan, nagsara kayo, 2 to 3 months, estimate, 2 to 3 months, and then dinahandahan mo ulit ayusin on a much better foundation na, no? And then, what comes after that? 2021, sige, isa-isahin natin yung timeline, no? Kasi ang galing rin 22 na yun, 2022. Tapos, sinerve na namin siya ng pares lang kasi wala kami pera, pre. Ang tanging kaya ko lang i-provide nun, yung isang order ng malaking pares na ganun. Tapos sineserve lang namin. Minsan hindi pa ganun. Maliliit lang na kaldero Pag may umorder lang, talagang yun lang yung pinoprovide ko. Pares kanin. Wala na akong ibang puhunan Wala. Basically, yung menu mong pares lang. Wala na. Ubus na pre. Pares Kape, lang wala. talaga. Ubus ko lahat. Kape, wala. Yung mga pasta, wala. Kasi di ko kaya So, pares lang kasi yun yung mura nun. Beef trimmings lang. Ganun lang. So, edi, uso naman yung pares. Wala pa si Diwata nun, pre. Nagpapares na ako. Nauna ka doon. Nauna ka kay Diwata. Pares tabi-tabi na kami nun. Wala pa si Diwata. So, And then, after, dahan-dahan, nabuo namin siya ulit. Hanggang sa nakapag-serve kami ng coffee, nakapag-serve kami ng ganyan. Tapos, sa sobrang downfall nun, di na ako nakapag-school nun Drop na ako. That's the time na nag-drop ka naman out of school. 2021 or 2022 pa rin ba? 21, nag-drop na ako pa Bago pa lumaki. Financial ang dahilan. Hindi kaya Hindi kaya kasi pandemic. Okay. Ito magkano tuition sa binil? Shoutout sa inyo, 100,000 sa buwan. Ay, isang sem So, hindi ko kaya kahit gaano ko gusto yung film. Film yung course ko nun. Hindi kaya So, para makatulong sa magulang, nagnegosyo ako nung akin. Okay. Tapos after, ayan nagtuloy-tuloy na siya. Ginawa ko pre sa sobrang hirap nung growth. Nagtrabaho ako. Trabaho akong waiter, barista. Okay. Na yung asahan mo ba ako? Nagpapupunas akong lamesa sa mga restaurant noon, sa coffee shop. Kaso, ganun talaga. Buhay. Hits you hard. Tapos, yun, pinilit ko lang talagang magkapera para mabuo to. Hanggang sa naging marketing ako, marketing assistant, naging marketing manager. Pinirata ako ng ibang kumpanya. Nalipat na ako dun sa talagang tumulong sa akin, umupa dito. Tinulungan ako magkaroon ng bubong sa harap. Talagang very grateful naman ako dun sa mga tao na yon, sa naging employer ko. Tapos after, since hindi ko nakikita kasi na talaga ako bilang empleyado, had to give up the work Kasi nandun na ako sa point na parang kailangan ko na yatang seryosohin yung negosyo kasi parang para dito ako. Nung nag-work ka, ano mo nun? Anong schedule mo nun? 9 to 5? Ganon? 9 to 5. Corporate yan. Parang corporate talaga. Kasi marketing assistant, tama ba? Naging after kong waiter, barista, ganyan. Naging marketing assistant na ako 9 to 5. Grabe. Okay. Tapos, after nun, naging marketing manager ako. Marketing associate, yan, mga ganyan. Tumataas. Oo. Tapos naging liaison ako. Hanggang sa nakarating ako sa ibang bansa. Nakarating ako Boracay, nakarating ako ganyan. Grabe. Ano yun working kasi yun yung trabaho ng boss ko Nakarating kami sa mga ganun Galing. Kaso nga, not for me yung trabaho Yun talaga no? If you want something to change talaga, alam mo rin sa sarili mo Yung tipong isang araw gigising ka na lang na, fuck, ayoko na ito. Parang kinontradict ko yung gusto kong gawin sa Alpas noon na when they go right, you go left So parang, tangina ba't sumusunod ako sa lahat ng nagtatrabaho? Ito rin yung pupuntahan ko. When they went right, you went right also. Lahat ng nag-drop, nagtatrabaho, nag-call center, tapos ako gagaya rin. So parang, not for me, hindi nga, yun nga, syempre regrets din na hindi man lang naging maayos yung ko, pagbitaw ko dun sa trabaho na yun. Pero kasi, dilema quarter life crisis mo na Sa sarili mo na yun Sarili ko na yung problema ko nun. So yun, eventually,
nagtuloy-tuloy na ako magnegosyo, bro. Okay. Ayun na. Unang segment pa lang ng ating podcast yan. Pero napakarami na nating napag-uusapan. We're gonna have a small break. And maraming salamat, Roy. Tutuloy natin maya-maya. Tuloy-tuloy lang. Okay, nagbabalik tayo sa Avenue, a space for me and you. And syempre, ulit, kasama ko dito si Kevin Troy Fulgencio. And babalik tayo dun sa kaninang pinag-uusapan natin, which is your quarter life crisis. Dun ka na sa point na na-realize mo na, shit, hindi, yung employment life, the 9 to 5 life, is really not for me. And what made you realize that? Just want to ask. Idol ko kasi yung boss ko, pre. Nakikita ko siya na sobrang dami niyang natutulungang tao. And ayoko yung feeling na tinutulungan niya ako. Just to clarify, sino boss yan? Or kahit hindi yung pangalan, yung ano lang, boss saan, Yung ganun. boss ko siya dun sa huli kong naging trabaho, yun yung tumulong din sa amin dito na nagpabubong dyan. Bale, accounting firm yun. Okay. So, yung trabaho ko sa kanila, essentially yung pangalan ko dun, parang yung marketing na associate, ganun. Yun yung nasa ID ko eh. Pero yung work ko talagang parang liaison. Parang kung ano yung iutos nila sa akin na in regard sa pagpunta sa kung ano-ano, may padalang ganito, kausapin ganito. So marami akong na-meet, marami akong natulungan, marami din ng mga ano. Pero the fact na yung boss ko kasi ang taas na niya eh. Okay. Na ina-idolize ko siya na putang ina. Ayoko na tinutulungan niya ako, gusto ko tumutulong din ako katulad niya. Okay. So, yun yung gusto kong feeling na hindi man maging amo, pero yung magkaroon lang ako ng power na maka-inspire, maka-motivate, tsaka makapagbigay talaga ng totoong tulong sa mga tao na para maayos ko yung buhay nila. Somehow, some way. Kung paraan man ay salita ko, o yung kilos ko, o yung mag-inspirasyon ako, tulungan ko sila. Pera sana, darating yung panahon. Kapag kakailangan ng puhunan, maibibigay mo sa tao. Yun yung talagang barang nag-hit sa akin na kaya ko yun eh. Kaya ko siya eh. Darating ako sa point na kaya ko yun, kailangan ko lang magsimula. Okay. And then, saan na tayo dun sa timeline? Clarify na lang natin, no? Kasi tapos na tayo dun sa sa nagsara na. Nagsara yung shop. Tapos, inasikaso mo lahat ng papeles, lahat ng permits, hanggang makabalik ulit. Pero that time, binibenta mo pares. Pares kasi, well, financially incapable of providing more. Diba? And then, what happened after that? Nabuhay na namin yung coffee shop ulit. Yung bistro na siya. Hindi namin nagsaserve ng alak. Nag-serve na lang kami, konting beer lang, gano'n. Okay. Tapos food, nag-focus na kami sa food, sa coffee, napalaki na namin. Try namin mag 24 hours, hindi efficient. So, gabi pa rin. Lumipas na yung taon, naging 2023 na, growth pa rin. Tapos yun, nag-resign na ako. Okay. Doon ka pala nag-resign. After na, nabuhay ko na lahat. Galing Kasi, dami kong pinagdaan ng trabaho rin eh. After 2022 na. So 2023, banda na yan. Yung timeline na yan. 2023, until now, until 2024, dito ka pa rin, nagpapatuloy ka pa rin sa negosyo mo, which is this, Alpas. I just want to ask, kasi napapansin ko, ang daming branch ng Alpas. I mean, branches na ang Alpas hindi lang pang resto. Hindi lang food. Ano ba bang meron sa Alpas? Essentially, yung Alpas kasi clothing nga siya nag-start. So, clothing yan. May restaurant siya. Nag-iisa lang naman yung restaurant. Wala naman siya. Ito lang. Oo, ito lang. Ito lang talaga. Pero, ako as a person, ako yung maraming branch. Okay. Ikaw. Ako yung negosyo na... Marami kang gustong gawin. Yun nga crisis. Dahil kailangan gawin, dahil mong gustong gawin. Pero kailangan, natutunan ko kasi, kailangan mo mag-focus, pare. Parang kailangan mo alamin ano ba talaga yung tunay na gusto mo. Tsaka ano yung gusto mong tahakin, anong gusto mong ma-achieve. So kailangan mag-set ka talaga ng goals mo eh. Short term, long term, yun pinaka-importante. So ako, short term goal ko talaga, kailangan ko muna ma-settle yung sarili ko. Financially, Okay. emotionally, okay naman na ako. Sobrang relax ko lang naman kahit nung bata At least pa ako. na-settle na, di ba? Settled na ako dun. So sabi ko, kailangan ko lang talagang magkaroon ng konting budget, savings, ganyan. So lahat ng pwede kong pasukin, pinapasok ko na.
Hindi dahil hindi ko alam yung gusto kong gawin. Pero dahil may opportunity akong gawin yun. Oh. So, all of those things are risks na I'm willing to take para lang. Grabe. Kasi sa age ko ngayon, parang kahit anong pagkakamali, handa ako eh. Parang. Okay lang eh. Okay, Okay lang, lang. pre, kasi pwede naman ulitin eh. I have the time eh. Meron akong time, darating yung pera. So lahat ng pwede kong gawin sa buhay ko, gagawin ko na ngayon. Para wala akong pagsisisi sa pagdating ng panahon. Ang galing lang rin ako. Kasi isa yun sa mga ano rin, na tutunan ko rin. Kasi ako kasi pumasok rin ako sa network marketing eh. Yun yung mga power. Ganun, Multi-level marketing na rin. Pumasok rin ako sa ganun. Tapos, ang pinakang, di ba, meron doon mga mentors, yung mga, some of them, matatanda na talaga, ganun. Ang lagi nilang sinasabi talaga sa akin, gawin mo lang ng gawin. Kasi, one strength that you have, that they don't, is time. Yun daw talaga ang pinakang strength natin. As mga bata pa po kami. Pero yun daw talaga yung strength natin. Kasi guess what? Dati sinasabi nila sa akin, okay lang yan kahit magkamali ka. Kasi wala ka pa naman napapatunayan eh. Anong mawawala? Diba? Yun lang naman yun. Anong mawawala? You have the time to gain yourself back. Diba? And yun lang rin yung pinupunto mo. And wala, ang galing lang. Pero given that yung dami na agad. Dami na agad, kakasimula pa lang ulit. Pero given yung mga nagawa mo na ngayon, for example, building this Alpas Bistro and Cafe, no? Given yung mga napakarami pang gustong gawin sa buhay, just want to ask, what or who is your inspiration sa mga ginagawa mo ngayon? Inspiration, pare, parang yan yung mga taong, who keeps me going di ba? Yeah. So, sa akin yan, walang specific, pero lahat ng taong nakapaligid sa akin, Okay. all of them are pushing me na di ako pwedeng sumuko. Kasi pag sumuko ko, paano na sila? Kailangan kong maging matibay, kailangan kong maging malakas para dumating ako sa punto na hindi ko man mabigay yung pera na kailangan nila. At least nakikita nila, ako kaya mo rin. Pero mainly, pare, is yung family ko. Family ko na talagang syempre kailangan mo maging malakas para sa kanila. Tsaka yung lola ko na who recently passed away na June 2024 lang. Ba ngayon? October 28 lang ngayon. Nawala yung lola ko. Siya yung negosyante talaga eh. Okay. Siya, yung airpat ko, yung airmat ko, yung mga negosyante. So, yung lola ko, sa pagkakawala niya, pare, yan yung parang isa sa mga biggest na namin, pagkabagsak ko bilang tao, emotionally. Talagang ito yung punto na sinira talaga yung isip ko Tayo, pre, ako yung, kung kilala kami ng mga kaibigan namin nung high school, hindi mo makikitang pagod o umiiyak, pre, gano'n. Pre, legit. Tayo, pag nakakita ko umiiyak, parang tingin ko doon, ba't to? Ang hina mo. Parang gano'n. Just the background, no? Kasi para somehow magkaroon sila ng background dun sa personality mo nung high school. Si Kevin Troy kasi, isa yun sa mga, imagine niyo na lang, high school kayo, magtutropa. Tapos, meron kayong isang tropa talaga na hindi mo mapapatahimik. Yung parang gano'n, yung sobrang hyper na ang dalas mang asar, gano'n. Yung tipong ikaw na lang mabubwisit. Gano'n si Troy. Hindi naman kita ibinuwas. Pero gano'n kasi si Troy. Sobrang hyper, gano'n. Joke ng joke, diba? Saya kasama, gano'n. Tapos, parang minsan ka lang talaga namin makikitang seryoso. Seryoso. Pero yeah, back to you. Back to what you're sharing. Tapos yun, so sabi ko, nawala yung lola ko, wala akong time to grieve Ang talagang kailangan kong saluhin yung negosyo, yung problema, yung mga utang, siyempre yan. Comes with, life Yeah. So lahat ng problema, hinarap. So ang dami kong inaasikaso. Napansin ko sa sarili ko, pre, masyado akong nag-focus. Inilaan ko masyado yung lahat ng oras ko para ayusin lahat ng bagay. Nakalimutan ko yung sarili ko, bro. Nakalimutan ko na, putang ina, namatayan ako ng mahal kong inang ko Parang, ano ba tong nararamdaman ko? Ba't parang wala lang? Paano mo na-realize na shit, parang nakalimutan ko mag-grieve. Huminto ako, pre. Oh. Kasi sobrang busy ko. Dami kong ginagawa.
sinusolusyonan ko yung mga iniwan problema ng lola ko. Bayarin sa ospital. Parang after a few weeks, parang buwan na parang alam buwan na yun, August o September. Bigla akong huminto. As in out of nowhere, click yan pre. Parang ayokong bumangon. Ayokong magtrabaho. Okay. Yung daily 7 a.m., 6 a.m., 8 a.m. ko, naging 2 p.m. pare yung araw na yun, naging 2 p.m. Tubot na kahiga pa rin ako, ano nangyayari sa akin. Tapos doon sabi ko, tangin, parang kailangan ko mag-relax, kailangan kong magbakasyon. So, punta ako doon sa probinsya ng girlfriend ko. Para doon ako nag-grieve. No? Bago ako umalis, binisita ko yung inang ko. Kasi parang, syempre, di pa ako nakakadalaw-dalaw. Hindi ko pa tanggap Hindi ko pa tanggap na wala siya After months, no? Kakadadaan ko sa kwarto niya, sinisilip ko pa, bro. Diyan ba yan? Lumabas ka na dyan, ha? Joking aside, diba? Parang, di ko kasi matanggap So sinilip ko, doon na bro. Kailangan mo talagang i-process Parang typical na kwento ng lalaki, pero ito, para sa lahat ng lalaki na lang na hindi kinabawas ang pagkalalaki mo yung pagiging vulnerable mo. Yeah. Sobrang nito, yung toxic masculinity, parang ganun na ganun ako nung junior senior So, yung sa akin talagang, wala akong pake kung sino nakakita sa amin yan. Wala akong pakialam, pinagdadaanan ko to So ako, hindi ko pa siya mapakita sa iba noon, hindi ko pa siya ma-share. Pero kasi kapag may nararamdaman kang ganun, sasabog at sasabog Dadating rin talaga yun So parang in-endure ko lahat yan, lahat ng problema from the pandemic, problema ng pera, had to give up schooling, had to give up my business, nasara kami, nabuhay, nawala yung girlfriend ko at that time. So nawala. So sabi ko, puta, ano ba nangyayari sa buhay ko? Parang binagsak na sa akin lahat ng problema ko. So, had to grieve talaga nung sa taong probinsya. Pag-uwi ko doon, para akong nilapat ulit ng pamilya ng girlfriend ko doon. Hindi Ito yung buhay. Di mo kailangan maging masyadong hard sa sarili mo. Kasi palaging may bukas. Galing. Palaging may bukas. Yung problema mo ngayon, pwede mong problema bukas. Pero pwede ka maging masaya ngayon. So, sabi ko po, naalala ko yung mga t-shirt namin. Nakalagay sa t-shirt ko, ang marketing campaign ko noon, Alpa's Pursuit of Happiness. Kumbaga parang sa lahat ng ginagawa mo sa buhay, gaano ka kapagod, you have to chase happiness along the way. Happiness does not come naturally Kailangan mo siyang makita on your own eyes, on your own perspective. Kapag hindi maganda yung bagay na nangyayari sa'yo, tignan mo sa ibang perspective, pare. Kasi baka sa ibang perspective, maganda naman pala siya or somewhat may nagagawa siyang maganda sa'yo. Nakadepende pa rin talaga sa'yo mismo Tapos, hindi pa ako fully talaga naka-recover. Naiiyak ko siya doon, nai-share ko siya doon sa girlfriend ko noon. Pero pag uwi ko, hindi pa di ba? So, alam kasi hindi naman yung biglaan It's not overnight lang, ganun. Pinaka nagbalik sa akin, bre, sa totoo lang, di mo maniwala yung mga nanonood dito sa akin, sa mga alam nyo tungkol sa akin, pero talagang si Lord yung nagbalik sa akin, bro. Ito, medyo talagang sincere, bro, na yung si Lord nun, dumating siya naturally Hindi siya sinubo sa akin. Hindi siya pinilit sa akin. Talagang na-realize ko lang na the right timing. Parang gusto ko pumunta. Gusto ko makinig. Sa pakikinig ko, kinukwento doon or sinishare doon na yung love. What is love? Yung love, hindi mo siya kaya ipaliwanag pero nararamdaman mo siya. Hindi mo siya nakikita pero nararamdaman mo siya, dumadating siya sa'yo, nawawala siya sa'yo. Yung love, hindi siya lahat binibigay. Hindi siya lahat tinatanggap. Give and take relationship siya na kailangan marunong kang magbigay pero kailangan marunong ka rin magbigay sa sarili mo, hindi lang sa iba. Kapag natutunan mo nang mahalin yung sarili mo, mas kaya mo magmahal doble, triple o times 10 ng pagmamahal mo sa ibang tao. So, sobrang agree. So sa akin talagang nung narinig yung kinilibutan ako pre na love yourself first intindi mo yung sarili mo tsaka magtiwala ka. Yung faith, kailangan mo lang maniwala pre. Tomorrow is another day. Lahat to plano ni Lord sa'yo. May ginagawa siyang hindi maganda sa'yo kasi may kailangan pa siyang ituro sa'yo para mas maging malakas ka sa in the future.
Naniniwala ako na sa lahat ng pinagdadaanan ko noon, nung panahon na yon, hindi yan parusa. Pero training ko yon para pagdating ng panahon, kaya kong i-share sa mga taong tulad nung nakikinig sa atin na, hindi, pinagdadaanan mo, malalagpasan mo yan. This too shall pass nga eh. Sabi nung interview sa akin dito, sabi sa akin, this too shall pass, I'll pass, sir. Ganun. Natawa na lang ako, pero totoo eh. This too shall pass sa lahat ng pinagdadaanan mo sa araw-araw. Learn to love, learn to give, learn to bring back humanity, pare. Magmahal ka lang, pare. Maging masaya ka sa araw-araw. Yun talaga. And sobrang right timing nun sa'yo eh, no? Kasi that time na parang pasan mo na yung mundo. Ganon, dun sa pinagdadaanan mo. That time, that right timing na biglang sasabihin sa'yo, mahalin mo muna yung sarili mo. What the fuck? Diba? Sobrang right timing lang rin nun. And I just want to emphasize yung sinabi mo kanina, no? Toxic masculinity and all that shit. Isa to sa mga pinaka-best na natutunan ko. Isang kasabihan lang yon, sabi lang doon, pain demands to be felt. Kasi pain is an emotion. Diba? Pain is emotion yan eh. Kailangan mong damdamin yan eh. If not, may stuck up lang yan sa'yo. And another thing talaga, pagdating sa pagmamahal mo sa sarili mo, love yourself enough to the point, yung love na yon mag-overflow yun sa'yo. Pwede mo na siya i-share. And that's the best thing. Maraming salamat sa pag-i-emphasize niyan. Ang ganda nun ah. Coming from me, pare. Coming from me na. Sa totoo lang, yung image ko, sasabihin mo, napaka-hipokrito na ito. Kung sinabi ko to 3 years, 4 years ago, baka wala maniniwala sa'yo. maniniwala sa akin, pero ako, buhay na patunay na na-experience ko siya. You have to step back in life ng silipin mo kung talaga nangyayari sa'yo. Lumayo ka eh. Kasi hanggat nakafocus ka sa isang bagay, mas conforme kang magkamali eh. Talagang lumulubog ka ng lumulubog sa nangyayari sa'yo. So step back. Tignan mo, ano bang mali sa akin? And siguro magandang i-share na you have to accept. Acceptance in everything, pare. Kasi kailangan marunong kang umaccept ng pagkapanalo na humbly. Marunong kang umaccept ng pagkatalo ng good sportsmanship, parang ganun. Mas marunong kang tumanggap ng kritisismo. Kasi yung kritisismong tama, yung constructive criticism na yan yung bubuo sa personality mo. Hindi ka nila binabago. Hindi ka nila minomold para maging ibang tao, pero minomold ka lang nila para maging mabuti. Which is yun lang din naman yung goal ng bawat dapat na tao is maging mabuti tayo sa araw-araw. Hindi man tayo yung pinakamaging masaya para gawin yung mabuti na yan. Pero at least ginawa mo yung mabuti para lang... Huwag ka na mag-spread ng kalokohan. You gotta keep yourself grounded talaga sa pang-araw-araw na buhay. Being grounded basically means na wala kang titingnan pababa eh. Wala kang titingnan pababa. Tingin ka lang sa pataas. Kung meron nasa baba mo, angatin mo rin. Diba? Iangat mo rin. Isabay mo sa'yo. Diba? And isa yun sa mga pinaka-best na natututunan ko right now. And ang galing lang. Pero dami na agad ulit natin mag-usapan. Anak ng tina pa naman. Wala pa tayo dun sa main topic natin. Pero for now, we're gonna have a small break lang ulit. Para makapag-share or kung ano pa man. Magbabalik ang Avenue, a space for me and you. Okay, nagbabalik ang Avenue, a space for me and you. And syempre, dito pa rin ang kasama ko. Dito pa rin ang kasama ko si Kevin Troy Fulgencio. Andito pa rin para magbahagi ng kanyang mga values and lessons na natutunan sa kanyang buhay. And basically, babalik ulit tayo dun sa usapan natin. Which is basically mga lessons na natutunan na natin. And I just want to share, little background lang rin naman. Nung na-meet ko kasi si Troy, ako masasabi ko na si Troy kasi para siyang taong wala masyadong pakialam. Pero not in a negative way. Not in a negative way na taong walang pakialam kung may masasaktan. Hindi ganon. Hindi yung ganon. Pero yung taong walang pakialam, in a sense, nagagawin niya kung ano yung gusto niya talaga. Yung gusto niyang, for example, magpapasaya sa kanya, yung goal niya talaga sa buhay. Siya yung ganong klase ng tao. And nung na-meet ko siya nung senior high, nasabi ko sa sarili ko, shit, parang
Ibang tao to, parang kupal. May kupal in a sense, pero kupal in a positive way. 'Di ba? So, somehow, gusto ko rin maging ganun. And honestly, si Troy yung somehow naging role model ko nung senior high. And masasabi ko rin nung senior high, parang dun lumabas yung tunay kong kulay. Ang itim pala. Hindi naman. Parang dun lumabas yung tunay kong kulay and dun ko na-realize, shit, this person is very, just very real sa kanya mismo, sa sarili niya, very real sa ibang tao, and basically pinapakita niya lang talaga kung sino siya. And yun yung best lesson na natutunan ko kay Troy. And hindi ko papalagpasin tong podcast na to nang hindi namin napapag-usapan yon. Kasi bilang isa sa mga pinakatotoong taong kilala ko talaga. Legit yon. Isa sa mga pinakatotoong taong kilala ko. And somehow may role model rin talaga when it comes to authenticity. Kevin Troy. Kevin Troy. Sa tingin mo, ano ba yung pagiging sa'yo? Ano ba yung pagiging totoo sa'yo? Pagiging authentic na tao para sa'yo? What does it mean for you? Sa pagiging authentic kasi pare, you can never be truly authentic kasi sa dami ng tao sa mundo, may kagaya ka kahit anong mangyari. Totoo kagaya naman. kang magsalita, may kagaya kang manamit, may kagaya kang ganyan. Pero siguro sa authenticity na nakita mo sa akin noon, kailangan lang talaga gawin mo kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo. Pero gagawin mo siya in a matter na ginagawa mo yung mga bagay na tama. Oo, syempre kailangan wala kang matatapakang ibang tao kasi kapag ginagawa mo yung ikinasasayo mo, fulfilling yung araw mo, masaya ka, nagiging totoo ka rin at some point kasi may iba-iba tayong source ng saya, may iba-iba tayong source ng lungkot, pagod, ganyan. So ikaw, pagka na mo na yun, basta tanggapin mo lang kung ano yung gusto mo, ano yung ayaw mo, panindigan mo yun. Tsaka manindigan ka kung ano yung pinapaniwalaan mo. Kasi parang sa tingin ko, pre, sa araw-araw naman na ginagawa ng Diyos, kailangan lang talaga, padaanin mo yung araw na huwag mo sayangin yung oras. Gawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Pag di mo alam yung ginagawa mo, siguro marami dyan nagsastruggle, pare, na di nila alam kung anong dapat nilang gawin o lost sila sa... siguro kaya mo rin natatanong para sa ibang tao na hindi alam paano maging totoo sa sarili niya. So, to point things out, pare, simulan mo lang. Simulan mo lang kumilos. Hindi mo basta malalaman na ito yung gusto ko o ito yung ayaw ko. Pero sumubok ng maraming bagay hanggang sa ma-pinpoint mo ano yung ikaw, ano yung nagdi-differentiate sa'yo, what makes you unique. Kasi pare, madidiscover mo na yung personality mo, yung character mo along the way. Yung authenticity, tinitignan ko siya as a journey na nalalaman ko lang yung authentic sa akin sa bawat araw-araw . Hindi ko kayang sabihin sa'yo na para ito yung nagpa-unique sa akin. Pero pag sinabi kong unique ako kasi ito yung ginagawa ko, putay na dami kong kagaya. Diba? Dami sa Facebook na ganyan, katulad ko. Diba? So talagang ikaw, may kanya-kanya tayong journey. Gawin mo lang yung sa'yo. Sumubo ko lang. Live life. Yun lang. Live life, magiging unique ka. Pag pinilit mong mabuhay, tsaka gawin kung ano yung nararapat na para sa'yo, malalaman mo naman yan . Galing lang kasi na-realize ko lang rin nung time na parang nakikita pa lang kita noon yung for example, bad image ka sa iba. For example, bad image ka sa iba. Pero nung nakilala talaga kita, holy shit. Iba tong taong to, ginagawa niya lang talaga kung ano yung gusto niya nang wala siyang tinatapakang ibang tao. And na-realize ko lang rin doon sa sinabi mo na we have a short time . We have a short time in this world. Isa sa mga sinasabi ko lagi sa sarili ko, kung mamamatay man ako bukas, walang kahoy lahat. Kahoy lahat to, pwedeng katukin. Diba? Pero ito yung isa sa mga kinabubuhay ko talagang motto. If mamamatay man ako bukas, might as well, I'm doing something that I'm happy right now. I'm happy doing right now. Kasi one thing na pinapangarap ko talaga is of course, I believe hindi lang naman ako kasi sabi mo nga, 'di ba? May katulad pa rin talaga tayo .
So, isa sa mga pinapangarap ko talaga, once na mawala ako, is to leave a legacy. Leave something na mayroong babalik-balikan ng mga tao para maalala ka. Kasi, di ko alam, siguro kakanood ko to ng mga movies and shits, di ba? Pero that's something that I dream of. Kaya nga ako naglalabas ng mga kanta eh. Mga kahit anong art na pwede mong magawa, kahit anong shits na pwede ko talagang makreate like this podcast, di ba? If mawawala man ako bukas, at least, maririnig nyo pa rin ako dito. Maririnig nyo pa rin ako kasama si Troy and so on. No? Pero proceeding dun sa topic natin ng authenticity. Kasi ako, na-realize ko, I want to be an authentic person nung nakilala kita. Nung may nakilala akong ibang tao. Basically, authenticity is a journey. Sabi mo nga, ang ganda nun. Authenticity is a journey. So for me, naging authentic ako. Mas naging authentic ako sa sarili ko. Nung nakilala ko yung mga kaibigan ko. Mga naging kaibigan ko. Pero for you, anong nagpa-realize sa'yo na ay, ito yung gusto kong maging. Ito yung gusto ko talagang goal, ganun. Ano nagpa-realize sa'yo na I want to be an authentic person rin? Siguro to share para ma-address din natin yung bad image ko noon. No? Kasi way back, grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, relax na bata ka pa niyan, bre. Grade 7, papasok na ako, katarandaduhan mo, first year high school. Grade 8, NCAA player ka na, varsity na ako nun, bro. Varsity na ako. Diyan na nagsimula yung katarandaduhan talaga. Natuto na ako man-trip, natuto na ako mangupal. Professor ko, di ko tinatandanan. Yan, nagkaroon ako ng kaso. Very thankful na lang talaga ako sa mga kaibigan ko noon na hindi nila ako pinabayaan, pumasa pa rin ako. So, grade 9, athlete section, puro problema pa rin, puro kaso pa rin. Kasi nagkakaso ako within those timeline ng sa school ng non-readmission, pare. Ano yun? Paano yung non-readmission? Hindi ka na pwede mag-enroll sa San Beda. Okay. No, taga San Beda, tay-tay kami Kami dalawa. Pasensya na po kung may nasasabi kami hindi maganda sa San Beda, pero yun, non-readmission ako nung panahon na yun. So yung pinopoint lang nito, yung mga ginagawa ko kasing kalokohan nun, yun yung nagsasabi sa akin na hindi naman ako to eh. Parang na-realize ko na nung pinatawag ni Ermat ko, sabi sa Ermat ko, ma'am, di na po pwede mag-enroll si Kevin Troy kasi ganyan. Tapos nakiusap na lang kami. So sabi ko, siguro kasi kaya sobrang disappointed nung parents ko kasi hindi nila ako kilalang ganun eh. Hindi nila ako kilala bilang maloko o mapantrip na bata, makulit. Kasi nakuha ko yun sa ibang tao kasi parang feeling ko kapag ginawa ko yung ginagawa ng iba sa school, bilong ako. Tsaka pagka nakakatawa ako, pagka yung maloko ako, pagka yung napapatawa ko sila o na ko sila, parang akala ko may place ako dun sa mundo na ginagalawan ko. Kasi coming from a not so rich family, going to San Beda University, pare. Malaking iba yung step culture. yun. Iba yung kultura talaga dun. Mayayaman yung tao. Hindi ko sila kayang sabayan sa damit, sa sapatos, pero kaya ko silang sabayan sa kalokohan. Siyempre mga spoiled brat, pare. Sasabayan mo yan, mga spoiled na mayayaman. Totoo naman yan, makakabatch ko dyan. Huwag kayong tatanggi yung kalulukuhan nyo. Kaya parang ako, pinilit kong sumabay, bro. Ang masama sa akin, ako yung taong sumobra. Okay. Ako yung nagkamali na sumobra ako. Tanggap ko naman yan ngayon. At yan gandang realization rin. Yan yung nagturo sa akin na para ako nakokontrol ng ibang tao sa emosyon at sa araw-araw na ginagawa ko. Kasi pilit kong sinusuffice ko ano yung expectations nila sa akin na ina-expect nila pagpasok ko talagang masaya sila. So hindi pala ganun yun. Up until may mga friends ako na nakita nila yung potential sa akin. Diyan na pumasok yung nagkaroon ng panahon debate, pare. Si Aliana Patrimonio, shoutout sa SC president namin. Nagkaroon ng time na pinag-debate kaming dalawa. Ako pinakamaloko sa klase namin, siya yung valedictorian namin. What the fuck, di ba? Bakit nyo naisip pag-debating yung dalawa na yan? Pero sobrang na-challenge ako kasi nga may expectations na naman yung ibang tao sa akin. Napilit kong inabot. Gusto mong i-achieve. Gusto kong naging competitive. Nilabanan ko siya na nilabanan. Nag-debate kami. Hindi ko na maalala nung nangyari doon sa debate na yun. Pero talagang sa akin, lagi kong inaano yung gusto ng iba. Lagi kong inaano yan. So after,
nagkaroon ng, ayan nga, non-readmission na. Sabi ko, parang kailangan na magbago. Dahan-dahan ko na siyang binago. Quit football. Tinigilan ko na mag-NC. Tinigilan kong mag-varsity. Kasi from NC, naging Team B, naging Team C. Tumaba na. Pababa, bro eh. Okay. So, ayan, nalulung pa pag-iinom. Pero after, talagang pagpasok ng grade 11, parang ayoko na. Okay. Parang gusto ko na magbago. So parang dahan-dahan ko siyang binago. Na-meet ko na yung mga kaibigan natin. Si Daphne, si Shen, yan. Mga kaibigan natin. Hanggang sa pinaka nag-push sa akin magbago, yung may nagtiwala na ulit sa akin ibang tao. Nung lumapit sa akin si Shen tsaka si Rachel. Dumating sila sa section ko noon. Nasa first floor kami, nasa second kayo eh. STEM kami noon. Nilapitan ako ni Rachel tsaka ni Shen namin. Kukunin ka namin. Takbo tayo ng student council, PRO ka. Sabi ko, fuck. Gulat ka. Sabi ko, Shen, totoo ba? Napakatalino mong tao para, bakit ako? Sabi ko, sa dami-dami ng matalinong estudyante dyan, magaling dyan, bakit ako? But, parang, what the fuck, Shen? Okay ka pa ba? Tapos parang pero na-overwhelm ako do the fact na kinilig ako eh. Na-appreciate ko na may tiwala ka sa akin kasi Nakita nila yung potential mo eh. nakikita kang potential sa akin silang dalawa, si Rachel at si Shen. Hindi pa ako makapag-commit nun, pre. Sabi ko, parang kaya ko ba to? Parang di ko kaya na kaya ko eh. Dadalawang isip ka pa sa sarili mo eh. Kasi isipin mo, classmate ko si Daphne Martini. Ang talinong tao yan na medyo malakas-lakas sa section. Ba't hindi yun? Ba't hindi sila? Ba't ako? So hanggang sa tinanggap ko na lang, tumakbo tayo, lumaban tayo. Nanalo tayo by 1 point. Kasi talagang maraming may ayaw sa akin eh. Pero dahan-dahan, yung hate na yan, yung culture dyan, yung pinagdaanan nating mga kalokohan, naging fuel yan eh. Pero ang pinaka nag-ignite sa atin, yung tiwala ng ibang tao. Doon na ako na kailangan ko na maging totoo sa sarili ko na ito yung capabilities ko. Ito yung kaya ko ngayon. Ito pa yung kaya kong gawin. At lahat naman yan, gawa lang ng gawa lang ng tao na kaya ko rin gawin ng iba. Kung kaya nilang gawin, kaya kong gawin eh. So parang naging confident na ako, nilaban ko na. Kaya nung nakilala mo ako ng grade 11 pa 12, na ako nun, parang going into Developing as a person ka na talaga ako, nun eh. Kasi nga, ayoko makadisappoint ng tao. Parang yung naramdaman ko nung na-disappoint yung airpot ko tsaka yung airmat ko noon, ayoko na maulit yun. Okay. Kaya parang, hindi ko ginagawa to para sa ibang tao na dahil may expectation sila sa akin. Ginagawa ko to para sa sarili ko na ayoko na may inaabot ko yung expectations nila. Gagawin ko kung ano yung gusto ko, kung ano yung kaya ko. You set your own expectations Set my own na. talaga. Kung hindi ko kayang gawin, sorry. Pasensya na kayo, Okay. hindi ko kasi talaga kaya. Ayoko na nung na yun. Galing. Tama. So, tuloy-tuloy lang. May ginawa ako, tuloy lang. Pag nagkamali ako, what I learned was, kailangan marunong ako tumanggap ng pagkakamali mo para maging totoo ka. Okay. Kasi kapag ka pinilit mong tama yung mali, anong katotohanan yun, pare? Wala rin. So ayun, nag-grow na. Dahil din sa inyo, sa mga nakapaligid sa akin. Kaya ako sa lahat ng nakakaano sa akin, very appreciative ako sa mga nakapaligid sa akin. Legit. Sa bawat step mo sa buhay, bawat araw, nagbabago yung nakapaligid sa'yo eh. Huwag mo lang silang kakalimutan. Kasi yung mga tao na yan yung bumuo sa'yo eh. Yung high school ko, junior high, di nga kilala ng mga kaibigan ko ngayon, kayo eh. Yung mga kaibigan ko nung junior high, hindi kilala ng mga kaibigan ko ngayon. Pero alam ko sa sarili ko na yan yung mga taong tumulong, bumuo sa akin. Kung wala kayo, kayong lahat, kilala nyo kayo. Yung lahat kahit di ko na kayo Shout out, nakakausap. no? Kung di nyo na ako gustong kausap, okay lang din at naiintindihan ko kayo. Nagkamali ako noon. Kung tanggap nyo ako ngayon, thank you. Kung di na, pasensya. Pero kasi talagang people make mistakes. Yeah. Ako tanggap kung nagkakamali ako. Sorry. Diba? Kasi ayan, talagang yung forgiveness, pilit nating inaabot sa ibang tao. Diba? Tsaka yung acceptance. Totoo naman. Kasi most of the time, gusto nating ma-affirm tayo ng ibang tao eh. Yung mismong acceptance na hinahanap natin lagi. For example, heartbreaks, di ba? Maghahanap ka ng closure, pero yung closure naman talaga dapat nasa iyo lang muna eh. Di ba? Pero ang galing lang no, kasi I just want to emphasize yung sinabi ni Troy kanina, na pagdating sa pagiging authentic talaga, sa sarili ko for example, pagiging authentic, hindi lang ako eh. Hindi lang ako yung kailangan ko eh. Hindi lang kailangan mag-contemplate lang ako na ano ba talaga yung gusto ko. Hindi lang ganun eh.
kailangan mo pala talaga ng ibang tao. Kailangan mo ng taong susuporta sa'yo. Kailangan mo ng taong magpupush sa'yo sa mga goals mo sa buhay. And another thing, ito yung na-realize ko nun. Sa sarili ko lang rin, nung tayo magkakasama. Same circle ka pala kasi kami, by the way, no? Na-realize ko nun, kapag may nakakasama kang tao na gusto mo yung trait niya. For example, ikaw, nung nakasama kita dati, ikaw pinapakita mo lang kung sino ka talaga, ganun. Most of the time, ang tendency, ang gagawin talaga natin is gagayahin natin yung trait na yon. Pag may namimit pa tayong iba pang people, and then nagugustuhan natin yung trait nila, ginagaya natin yun, ina-adapt natin yun, and that builds our own personality. And, syempre, yung mabubuti lang kunin mo. May mabubuti lang kunin nyo. And yun rin yung nagpapatunay, syempre, na when it comes to building your own authenticity, your own personality, hindi lang sarili mo dapat. You need other people too. And, Bugs, ang dami agad nun. Ang dami agad natin ng pag-usapan. We're gonna have a small break lang. Small break lang muna ulit. And then babalik ulit tayo sa usapang pagiging totoo. And we are back with Avenue Space for Me and You. Ngayon, tutuloy natin usapang pagiging totoo. Tapos na tayo dun sa sa pinag-uusapan natin na pag nakakakilala ka ng ibang tao, of course, na-adapt mo yung personality nila until you come in a situation na ite-testing ka talaga na eto ka ba talaga. For example, yung shinare lang ni Troy kanina na story niya, na dadating talaga tayo sa punto na mapapatanong ka sa sarili mo, tama ba yung ginagawa mo? Ikaw ba talaga to? And once na dumating tayo dun sa puntong yon, proceed na tayo dun sa ine-explore na natin sino ba talaga tayo? Sino ba talaga yung tunay na Noel, yung tunay na Troy? Sino ba talaga tayo dun? Pero dun rin dadating yung judgment Doon rin dadating yung judgment mismo ng ibang tao. And doon tayo magpo-proceed sa tanong na yon para sa'yo, Troy, no? How do you handle those judgments? Kasi once na ipakita mo na yung sarili mo, hindi mo maiiwasan talaga na hindi magugustuhan niya ng ibang tao. So, how do you handle that? Damn, lalim nun, pare. Sobrang fitting yung tanong na yan, no? Kasi sa totoo lang, kami figured as bullies, figured as mga kupal talaga. Pero sa totoo lang, kami yung pinaka nabubuli, bro. Na lalo sa thinking ng ibang tao. Kasi Okay. nung panahon na nakikilala kami ng iba na ganyan, hindi okay, hindi ganyan. Siyempre, nai-instill nyo sa amin na yun kami. Nabubuo na yung ganong klase ng image. Kayo yung nagbuo ng image na yun, hindi kami. Nagpapakatotoo lang kami at nagkakamali kami. Ang problema, nabuuan kami ng image na hindi maganda. And dahil nabuo yung image na hindi maganda, pag may bagong tao, na-judge ka na sa kung anong image na pinortray ng ibang tao sa'yo. O yung nakikita nila sa'yo. Kasi yun yung kwento tungkol sa'yo, bro. So, sobrang hirap niya talaga kasi you have to adjust to other people. Hindi naman lahat mapiplease mo . So, kami noon, lalo nung tumatakbo na ako, so pasok tayo sa timeline naman. Tumatakbo na ako ng student council, bro. Yeah. Alam ko yung tingin nila na kupal kayo, ba't ka tumatakbo? Parang isa ka sa mga sa mga notorious . Parang ako, hindi ba pwede magbago yung tao? Hindi ba pwede mag-improve? Hindi ba pwede magkaroon ng pagkakataon na eto na ako, nagbabago ako. Sinusubukan ko magkaroon ng tsansa yung buhay ko na makilala ako sa bagay na gusto ko. Tsaka sa alam kong may capacity akong gawin. So parang to handle those mga judgment na ibang tao o yung mga na yan, siguro ako, hindi yan isinasantabi. Hindi rin yan ini-intake lahat. I-intake mo lang, i-process mo lang, pero wag mong dibdibin. Kunin mo, pakinggan mo, kung ano yung mali sa'yo, baguhin mo. Kung ano yung tama sa'yo, thank you, na-appreciate ko kayo kasi kahit pa paano may paki ka para sabihin. So talaga sa buhay, mas okay ako sa mga kaibigan kong totoo kong kaibigan, alam niyo yan na
nagprank ako sa inyo kasi ayoko maranasan nyo yung naranasan ko na hindi ko sinasabi sa inyong mali kayo tapos nakikita pa ng ibang tao yun. So ako pagka alam kong mga kaibigan ko mali, bro, hindi tama yung ginawa mo eh. Mali ang ginagawa mo, hindi mo na kailangan patunayan sa akin. Huwag ka na mag-react. Tang ina. Hindi totoo. Kasi pag nag-react ka pa, reactive ka na eh. Dapat Pinaglaban mo pa yung mali eh. proact, pare. Proactive. Kailangan proactive ka kapag narinig mo na mali ka. Ay, sorry. Maging ano ka, maging totoo ka sa sarili mo na mali ka na eh. Tanggapin mo yun. Tsaka, yung mga sinasabi ng ibang tao, hindi yan sa iba, hindi na pinapakinggan. Ang cliche eh. Tsaka hindi naman totoo. Ako, masakit sa akin yun nun. Kahit ngayon, yung sinasabi ng ibang taong hindi naman totoo, masakit yun. Masakit sa ibang tao yun. Kaya kung hindi nyo naman kilala yung mga tao na yan, hindi nyo naman don't put words into their mouth or into their lives or into their character. Kumbaga, kung ano lang yung alam nyo, yun lang. Kapag may tinanong sa inyo na tungkol dun sa tao, huwag mong sagutin kasi di naman kayo yun. Kumbaga, be true na relax lang. Kalma ka lang. Kasi nakakapikon yun yung mga ginaano ng ibang tao. Ramdam ko na ipikon mo. Pero ano lang din, advice sa mga tao. Hindi nyo, mapipikon ka pero sa sarili mo lang yun. Ako share ko lang to kasi para maging relatable. Na nararamdaman ko yun. Pero ngayon, hindi nyo naman nakita social media nag-react sa mga nasinisip nyo eh. Hindi nyo naman ako nakitang nag-react na galit ako sa mga tao na yan. Sa akin lang, ginagawa ko yung gusto ko. Ginagawa ko yung yung tingin kong tama. At sa tingin ng mga nakapaligid sa akin ay tama. At nakakatulong sa nakakarami. Okay na ako doon. Hindi imagine, no? Kasi inisip ko lang, imagine kung ikaw yung taong nakikinig talaga sa sa sinasabi ng ibang tao. Parang ang hirap makita ng isang Kevin Troy na mayroong ganitong klase ng restaurant na may ganitong klase ng Alpas Resto. Ang hirap makita nung ganong Kevin Troy kung nakinig siya sa mga sinabi ng ibang tao. And one best advice rin na rinig ko dati nun sa mentor ko. Pag daw hinuhusgahan ka, kapag hinuhusgahan ka daw ng ibang tao, ang pakinggan mo, yung mga taong malalapit lang talaga sa'yo. Kasi once you listen to random strangers or random people lang, di mo naman sila kilala eh. Anong paki nila sa'yo, di ba? And ano rin paki mo sa kanila? Kasi wala naman silang alam sa kung ano ba talaga yung ginagawa mo. And that's a very good advice. Kasi pakinggan mo na naman talaga yung mga malalapit na tao sa'yo. Kasi sila yung may paki sa'yo. Sila yung may nakakaalam kung ano ba talaga yung ginagawa mo. And siguro, proceed tayo dun sa andun na tayo sa topic ng pagiging totoo eh. Ano ba yung masasabi mong, for example, advices for people na nahihirapan ipakita yung totoong sila. Yung ganon. Yung mga taong nagmi-meet pa rin ng expectations ng iba. Ano sa tingin mo yung masasabi mo para sa kanila to somehow help them naman get out of their cocoon and be free? Siguro mahirap ang buhay, mag-helmet ka. Hindi, totoo. Kasi sa lahat ng pinagdadaanan mo, patibayan ng loob to. So kung gusto mo magpakatotoo, nagkakaroon ka ng crisis na gawin yung gusto mo, gawin yung sa tingin mo ay tama. Pare, pag ginagawa mo yung tama, mawawala yung judgment na yan. Tsaka, hindi mo kailangan ng opinion ng iba. Kailangan mo lang maniwala sa Panginoon kasi ginagabayan ka niyan. Lalo na pag ginagawa mo yung tama, gagabayan ka niyan, di ka niyan pababayaan. At kung madapa ka man, itatayo ka niyan. At huwag kang hihinto. Pag nagsimula kang gumawa ng tama, huwag kang hihinto. Ulit-ulit yan sa lahat ng tao. Sinimulan mo na, humakbang ka na ng isa, ituloy-tuloy mo na siya. Tsaka kasi na yan eh, parang nandyan na tayo sa gitna kung itutuloy-tuloy mo na eh. Pero starting, pare, tumayo ka lang. Kahit wag ka munang humakbang, tumayo ka lang, titigan mo lang yung lalakaran mo. First step lang. Yung first step yung pinakamahirap. Pero yan yung pinaka-fulfilling. Kasi kapag sinimulan mo siya, kailangan, again, ituloy-tuloy mo siya. Kasi sabi nga nila, di ba? Kapag mahirap ang buhay, para ka lang pana na niyan eh. Hinihila ka ng hinihila ni Lord. Kasi pag binitawan ka niyan, malayo yung mararating mo. Sa lahat ng pinagdadaanan mo. So, just try. Sumubok ka, tumayo ka sa sarili mong paa.
Gawin mo yung kung ano yung gusto mo. Tsaka ipagdasal mo lang. Pray. Talaga, yan ang pinaka-armor mo eh. Si God eh. Yan ang armor mo sa lahat ng lalakbayin mo eh. Kasi pag nagkamali ka, sa kanya ka rin naman magsasorry. Sorry. Bago ka magsorry sa ibang tao, sa kanya ka muna humingi na sorry kasi nagawa mo yung mali na ayaw niya nun. So talagang go lang. Testing lang mo yung talaga. buhay. Kasi life is meant to be lived. Damn. So Okay. go. Paano at pare? Life is meant to be lived. Ganda nun. Ganda nun. Life is meant to be lived. Meron nga akong parang naalala ko lang, kasabihan lang rin naman. Alam ko nasabi na namin to last episode sa ata. Yung kasabihan natin na YOLO, yung you only live once. Most of the time, ginagamit siya ng mga daredevils. Ganon, you only live once. Tanon ka sa bangin, ganon. Pero, pag binaliktad siya, you only die once. Nagbabago yung meaning eh. Nagbabago ng meaning ng you only die once eh. Kasi once na na-realize mong may isang buhay ka lang, you gotta live it to the fullest. And kapag hindi, putya sayang. Sayang buhay lang. And eto I just want to emphasize. Kasi lagi mo nasasabi kanina pa, lagi ko naririnig, mag-try ka lang na mag-try. Mag-try ka ng maraming bagay to live your life to the fullest. Mag-try ka ng maraming bagay. Can you share yung example sa buhay mo na because of trying so many things, you found out kung ano ba talaga yung gusto mo? Meron bang ganong instant sa buhay mo? Siguro kung sa trying so many things, lahat ng bagay sinubukan ko kasi. Lalo ngayon, starting out sa mga nagnenegosyo, ako hindi ako nag-stick sa isa. Maraming nagsasabi na mag-focus ka sa isang negosyo, kaya ganyan lumaki na yan. Ako hindi ako naniniwala dun. Taliwas ako, siguro di mo pa napapanood sa Facebook tong sinasabi ko, pero hindi, taliwas yung isip ko dyan. Kasi kapag nag-focus ka sa isa, hindi mo malalaman saan ka magaling talaga. Oh, good point. Hindi mo alam kung Good pang marketing ka, hindi mo alam kung pang sales ka, hindi mo alam kung operations ka, hindi mo alam kung pang HR ka ba. Kasi a business is very broad eh. Hindi yan porke marunong ka magtimpla ng kape, magtitinda ka na ng kape. Kasi mahirap magnegosyo dahil marami kang iniisip. And looking forward sa end goal mo talaga, gusto mo maging multi-millionaire o billionaire dyan sa ginagawa mo. And you can't do that knowing how to magtimpla lang ng kape. So, para malaman mo kung saan ka talaga pinakamagaling at saan ka mag-focus, try ka ng iba-ibang bagay. So, for me, ang ginagawa ko, multiple sectors, multiple kinds of businesses. Ngayon, nasa services kami, restaurants, hotels, motels ng family ko. Tapos, nag-venture out ako sa ibang business, RTW, supply chain, nag-try mag-e-commerce. Ngayon, may friend ako, nagtatry din kami mag-stock exchange. Lahat ng pwede namin subukan, pati IT, sinusubukan namin, yung business solutions ng kaibigan ko noon, sinubukan namin. So, ako nabibuild ko yung character ko as a businessman. Kasi nalalaman ko yung maraming bagay. Pero hindi ko dinidiin sa sarili ko na hindi ko naman nagawa yung mga negosyo na yun. Kasi experience sa akin yan eh. O dito ako magaling, dito ako magfo-focus. Basically, filter out mo, no? Filter out lang talaga. Tsaka i-position mo yung sarili mo na mas mabilis kang makakarating dun sa paroroonan mo pero hindi ka pagod. Ganda. Ang ganda point nun. Kasi kami, hindi lahat kaya mong gawin. Gamitin mo yung lakas ng ibang tao, use their strengths. Leverage. I-leverage mo yung strengths nila para mapunan yung weaknesses mo. Alam mo nang hindi ka magaling dyan, ipipilit mo pa. Di ba? Kung halimbawa hindi ka magaling mag-videography, photography, umanap ka ng videographer, photographer. Hindi ka magaling magsulat, maghanap ka ng tagasulat. Pero, ikaw yung mastermind palagi ng buhay mo. Hayaan mong kontrolin mo yung buhay mo gamit yung ibang tao. Kasi sila, gagamitin ka rin lang naman nila para makontrol yung buhay nila. Kasi parang nile-leverage lang din nila yung kahinaan mo para magamit nila yung strengths nila. So, it's a give and take relationship. Galing. Ito, kasi kanina ko pa ito iniisip. Simula pa lang nung usapan natin. Okay, we have time. Kanina ko pa ito iniisip. Out of the line of questioning na rin naman na natin to. Kasi napag-usapan na rin natin, ang dami mong tinatry. Ang dami mong sinusubukang mga bagay, negosyo, and all other shits. Pati IT, puta, ngayon ko lang nalaman na sinusubukan mo pala yun. Pero,
out of all those things, hindi naman kita tatanungin ano yung pinakang gusto mo. Pero, given na sobrang dami mga sinusubukang bagay, ano yung standards mo na para masabi sa sarili mo that you are successful? Successful works hand in hand with the word satisfaction eh. Kung kailan ka satisfied at kung kailan mo masasabi yung salitang enough. Yung pag okay ka na, okay ka na. Sa akin, pare, yung level ko ng satisfaction or ng success, kapag kaya ko nang i-portray yung image ng isang taong pag nilapitan mo ng tulong, kaya kong ibigay sa'yo kahit anong tulong ang kailangan mo. That's your standard. Oo, pare. Okay. Hindi ko kailangan ng milyon, hindi ko kailangan ng bilyon, hindi ko kailangan ng maraming kaibigan, hindi ko kailangan ng sobrang laking negosyo. Ang gusto ko lang sa buhay, simple lang. Gusto ko lang mabuhay na masaya, tsaka makapaglaan ng saya sa ibang tao. Yun lang yung gusto kong ibigay talaga. Wala na iba. Yun lang. Galing. Isa rin yan sa mga kasi sa mga natutunan ko lang rin. Although, di naman ako mayaman. Pero isa sa mga natutunan ko talaga from talks ng mga business tycoons, once you have the money, once you have enough, ang next step talaga dun is to give back. Tama. Is to give back talaga. Kasi, alam naman, i-store mo lahat ng pera sa mundo, di ba? It doesn't make sense. So, the next step there is to give back to the people. Kung kaya mong tumulong, for example, ngayon, maraming nasalanta ng bagyo. Sa bagyong, Katrina ba yun? Basta yun. Madaming nasalanta ng bagyo. A lot of people, for example, mga sikat na artist, it's their time to give back. Mga negosyante, it's their time to give back. And napakagandang punto nun Kevin Troy Fulgencio. Pero actually, marami agad tayong napag-usapan ngayon pa lang, ngayong segment na to. Hindi ko alam kung pang ilang segment na to. Pero we're gonna be back just for a little while. We're gonna have a small break lang ulit. Welcome back to Avenue, a space for me and you. And now, we are down to the last segment of this podcast, of this episode pala, no? We are down to the last segment. And iaalat natin tong segment na to those random topics, random lessons. Didigay ako. To those random lessons na natutunan natin sa buhay natin, no? And when it comes to Kevin Troy kasi, feeling ko, ang pinakang malaking naging teacher, pinakamagaling na teacher talaga kay Kevin Troy is experiences. Experiences talaga yung naging malaking factor para matutunan ni Troy yung mga, basically yung para mabuo yung personality niya ngayon. And let's talk about that when it comes to experiences. Kasi there are people na natututo pagbabasa. Meron mga taong natututo sa pagbabasa. Doon nila natututunan yung mga lessons ng buhay. For example, maraming personal development books. 'Di ba? Maraming personal Rich Dad Poor Dad, negosyo. 'Di ba? Meron rin mga books ni Jay Shetty for personal development, for motivation. Pero a lot of people naman natututunan rin when they experienced something na magte-testing talaga dun sa buhay nila. And sa tingin mo, Troy, with regards to life experiences, gaano siya kaimportante para sa iyo? And can you give examples kung paano ka natuto sa buhay mo nun because of those experiences? Siguro pinakamagandang explanation yung experience na yan. Yung experiences na yan yung bubuo ng karakter mo kasi. Yung experiences ng hirap, yung pagde-deliver ko ng mais noon, yung pagpupunas ng lamesa bilang waiter, bilang barista. Humbling experiences yan na nagbuo ng karakter ko na kaya kong umintindihin ng staff ko. Kaya ko intindihin na alam ko yung hirap ng ginagawa nyo kaya naiintindihan ko kayo. And sa hirap din ng buhay yung karakter na hindi maging greedy sa pera, hindi maging lulong sa pag-iisip ng kung ano-anong i-improve mo, is talagang bumuo sa kung sino ako ngayon. Pero gusto kong baliin yung norm na
kailangan mo lang yung experiences o yun lang yung bumuo sa'yo. Kasi sa katotohanan, parang maglilin din yan dun sa parang diskarte o diploma eh. Experiences o yung talagang Okay. proper knowledge na alam mo eh. Kasi tulad ko na may gustong marating na malayo para makatulong na mas marami. Kailangan ko yung mga knowledge na nakukuha sa books, nakukuha sa professors, na hindi ko na-appreciate noon. Na na-appreciate ko lang yan ngayon dahil dun sa experiences na naramdaman ko. And to name a few, pag nagwo-work ka na corporate, pag talagang hindi ka tapos, hanggang doon ka lang. Titignan ka na lang hanggang doon ka lang. Lalo kapag nagne-negosyo ka, tapos nalaman na di ka man lang nag-college. May certain aspect na ang hirap i-gain ng respect eh. Okay. Pero kapag tapos ka, alam mo yung sinasabi mo, yung knowledge yung very important dyan. Kapag alam mo yung sinasabi mo at kaya mong ipaglaban yung sinasabi mo, whether nanggaling yan sa diploma or kung saan man, basta marunong kang magdala ng sarili mo at tama yung dinadala mo, proper yung dala mong knowledge, proper yung dala mo na ipinapakilala sa ibang tao, malayo yung mararating mo eh. So talagang it's a combination of everything. Ito, Okay. to share talaga kung bakit ko siya nasasabi. Yung tatay ko, lagi niyang sinasabi na lahat ng bagay na sobra, mali. Pero lahat din ng bagay na kulang, mali. Hindi pwedeng kulang to, marami to. Perfect balance kailangan palagi. Or at least nandun ka sa area ng balance na yun. Kasi sa buhay, hindi pwedeng ito ka lang. Kailangan yung kabaliktaran yan, alam mo rin para hindi ka maloloko. Parang there's no black when there's no white. Yeah. Parang ganun. So, kailangan perfect balance lang on everything in your experiences sa mga books na tinuturo sa inyo. Kasi, yan yung magdadala sa'yo sa malayo talaga. Galing no. So for you, hindi sapat yung from the books lang, learning knowledge from the books. Hindi sapat yun. And hindi rin naman talaga sapat lang na from the experiences lang. Kasi in some way, malay mo, iba rin pala talaga yung na-experience mo. Of course, people have different experiences. And maybe, in some way, iba yung kultura dun sa community na meron ka, which could probably give you a perspective na hindi pala tama para sa ibang tao. So, hindi siya usapan ng diploma. It's not hindi siya greed in some way. Hindi siya parang gusto mo sa'yo lang lahat. Hindi siya ganun eh. You just want something for yourself, for you to provide something more for others. And ang galing lang no kasi ngayon parang natutunan ko lang rin na pagdating talaga sa ganitong klase ng industriya when it comes to business, hindi siya hindi lang talaga pera-pera. And makikita mo when it comes to businessmen na it's not money that drives them. Hindi yung money yung motivation nila, hindi yung kumita ng milyon-milyon. It's not that eh. It's the business itself. It's the game itself. The business is the game. Kaya sila nag-i-stay doon. Not because of the money. Siguro, syempre, factor pera. Diba? Pero not because of the money alone. Pero because the business is the game itself and they want to stay in that game. And doon na rin papasok mismo yung motivation ng mga businessmen for them to provide to other people. Pero ibahin natin yung yung iba na yung usapan yung mga kapitalista. yung yung mga ibang usapan na yon. Labas na tayo sa usapang ganon. Pero ganito Troy no, kasi since this is the last segment, bibigyan kita ng freedom to give a message sa mga tao. Kung ano man yung gusto mong message talaga na ibigay sa kanila. Kasi feeling ko marami ka pang naka-imbak dyan. I'm gonna give you the freedom to give advices, to give message for those people na nahihirapan sa situation nila ngayon. Or even for those starting out their businesses, anything. Ikaw nang bahala. Magsabi sa kanila. Go ahead. Siguro we can't cover yung nararamdaman ng lahat ng tao. Oo, hindi naman lahat. Pero sa lahat ng nahihirapan o naguguluhan magdesisyon kung anong gusto nila,
sa naiipit sa trabaho na gusto nung kumawala, o sa nag-aaral na hindi alam kung para saan ba itong pinag-aaralan ko na to, o dun sa mga taong repeat na ng repeat pero di pa rin tapos katulad namin. No? Tsaka sa mga gusto mag-start ng businesses, gustong at least mag-start ng life nila Yeah. o mag-start ng kung ano man. To live life in its fullest. Siguro, pinaka pwede kong i-impart sa inyo. Take life one day at a time. Humakbang ka ng dahan-dahan. Humakbang ka ng marahan. Pero sa bawat hakbang mo, hayaan mong kumapit ka sa kamay ng Panginoon. Tsaka, huwag kang matakot. Kasi there's nothing to fear. Every day, matatapos yan. Yeah. Matatapos yung araw na yan at tomorrow is another day again. Pero dapat, you know how to seize the day. Hindi pwedeng dumadaan yung araw ng dumadaan lang. Ang pinakamasarap sa araw yung umaga kasi nagkakaroon ka ng pag-asa sa araw-araw eh. Alam mong bukas may umaga ulit eh. Sisikat ulit yung araw. Sikat ulit yung araw bukas pare. Kaya kung nahirapan ka today, ipikit mo na lang bukas. Bago na naman. Problema yan. Tulog mo. No, tulog mo lang. Pero, pare wag kang susuko. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, wag kang sumuko. Hindi man yan yung para sa'yo, sumubok ka na ng para sa'yo. Okay. Huwag mong pilitin yung mga bagay na hindi mo naman kayang gawin. Kasi it's not bad to give up or it's not, Yeah. okay lang huminto. Mare. It's okay to take a breather. Yes. Para lang maibalik mo kung sino ka talaga, kung ano ka talaga. Kasi it's very important. Paulit-ulit kong sinishare sa mga dumadaan sa akin dito sa Alpas na the meaning of Alpas again is to break free from the norm. And our marketing campaign sa clothing namin is always pursue your true happiness. Hindi ko alam kung ano yung happiness para sa inyo, kung labubo ba yung happiness nyo, kung ano yung magpapasaya sa inyo, kung makawala kayo sa kung ano man. Pero pursue happiness in a way na alam mo na para sa'yo. Yun lang, mare. Ganda, ang ganda nun. Pursuing your true happiness. That's the tama, campaign Campaign ng namin mismong yan. Alpas. Oo. Grabe. Yun pala yung yun pala talaga yung ibig sabihin ng Alpas. Kaya pala lagi mo sinasabi rin kanina, to break free from the norm. When they go right, you go left. Yan. Angas. And before we end this episode, syempre, I'm gonna give you also the freedom para i-promote kung ano yung mga gusto mong i-promote, any plugs or any other shits, ikaw na ang bahala. Go ahead. Siguro baliktarin natin yung sitwasyon, no? Hindi ko na ipopromote yung mga negosyo ko. Hanapin nyo na lang kung ano yung negosyo na yan. Hanapin nyo kung sino ako. Pero ang ipopromote ko sa inyo, pagtulungan natin yung meron tayo dito sa bansa natin kasi marami tayong pinagdadaanan ngayon. Marami tayong kailangan pagtulong-tulungan para maging maayos. Alam nyo yan, alam nyo sa sarili nyo yan, at alam kong may maiaambag kayo kahit papano. Lahat ng kaya nyong gawin para makatulong, lahat ng pwede nyong tulungan, gawin nyo lang. Yan lang ipopromote ko. Be yourselves, guys, tsaka one step at a time, let's build humanity once again. Yun lang. What a fucking great message. Ayun for now, syempre tatapusin natin ang episode na to. And I believe hindi ito ang nag-iisang episode ng Kevin Troy Polencio. Tama ba? Naniniwala ako at Sa sobrang nananalig ako. dami, Nananalig ako na hindi lang ito ang nag-iisang episode ng Avenue for Kevin Troy. And I am actually looking forward para sa next episode na ikaw makasama ko ulit, no? And thank you so much for your time, Kevin Troy. Thank you so much for your time for Avenue episode. And dito natin tatapusin ang Avenue. And again, this is a space for me and you. Peace out.